Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito naman ang ating topic ngayon. So ito mga kabunyog, ayon kay DILG Secretary, Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, ah, airing cops to be held accountable over drug killings in Davao City. Yan. Interior Secretary Benhur Abalos on Friday vowed full accountability for airing cops involved in a string of bloody anti-narcotics operations in Davao City. Yan po actually alam natin na nirelieve o sinibak na habang iniimbestigahan ang pangyayari yung mga pulis na involved doon sa madugong mga pagpatay noong nakaraang mga araw sa Davao City kaugnay sa drug war ni Baste Duterte ay sinibak na ng PNP. Ngayon, ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, hindi pala lusutin, titiyakin na mananagot. Titiyakin ng DILG Secretary na mananagot ang mga pulis na sangkot sa nasabing mga pagpatay. Ang dinidepensa siyempre ng mga pulis, lehitimong operations daw yung naganap. Legitimate police operations. Pero hindi basta-basta naniniwala si DILG Secretary Benhur Abalos doon. Malinaw kasi na yung nangyari sa Davao na simula lang nang ideklara ni Baste Duterte, ang mayor ng Davao City, na isusulong na uli nila ng walang humpay ang war on drugs sa Davao City. Matapos lang niyang ideklara ito noong March 22, sa loob lang ng ilang araw, isaw, dalawa, tatlong araw, 7 kaagad ang namatay. At sinasabing ang 7 ito ay nanlaban. Ay hindi naman naniniwala si DILG Secretary Benhur Abalos diyan. Ang ayon kay Secretary Benhur Abalos ng DILG, itong ginagawa ng Davao ay kontra sa programang BIDA. Ano po ba itong programang BIDA? Ang programang BIDA, nang maupo si Marcos, ang tinawag niya sa kanyang programa, kung si Duterte noon ang tawag ay tukhang, ito naman kay Marcos Jr. na pinapatupad ng DILG at ng PNP, ang tawag naman dito ay tinatawag naman itong BIDA. Ano po bang ibig sabihin ng BIDA? Yan, basahin natin. Yan po mga kabunyog. DILG launches National BIDA Program versus illegal drugs. Ito ay nung 2022 pa. Yan. Ayon po dito, basahin po natin. The Department of Interior and Local Government, DILG, launched in Manila today, October 7, 2022, a nationwide anti-illegal drugs advocacy program involving local government units, LGUs, national government agencies, NGAs, and other key sectors of the society that will focus more on drug demand reduction and rehabilitation. DILG Secretary Benjamin Benhur C. Abalos Jr. said the anti-illegal drugs campaign dubbed as Buhay Ingatan, Drugay Ayawan or BIDA program is in line with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. administration's commitment to continue the campaign against illegal drugs within the framework of the law and with respect for human rights and with focus on rehabilitation and socio-economic development. So, ang programa ng Administrasyong Marcos kaugnay sa anti-drugs ay iba nung panahon ni Duterte. Ang kay Duterte noon ay tinatawag na tukhang. Tukhang ang tawag sa programa noon at ang tukhang ay nakilala yan bilang madugo ng kampanya yan kontra sa droga. Kaya nga ang ginawa ng Administrasyong Marcos, iniba ang kampanya. Tinawag nila itong BIDA. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. So yan po yan ang tawag sa kampanya ng Administrasyong Marcos. BIDA. Ang programa niya ay BIDA.
Kaya ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, ang ginagawa ngayon ng Davao City ay hindi alinsunod sa programang BIDA na kung saan ang buhay ay iniingatan, hindi tulad nung panahon ni Duterte na ito ay nagiging ito ang main na feature ng kampanya ni Duterte. Maraming napapatay. Kaya ayon kay DILG Secretary, sa ilalim ng BIDA, hindi. Dito, ang bida ay buhay ay ingatan, habang ang droga ay inaayawan. So, yan ang ano. Kaya ayon kay Benhur Abalos, titiyakin niya, ito na, titiyakin niya na magiging accountable. Papanagutin ang mga pulis na involved doon sa nangyaring mga pagpatay dito sa Davao City nung nakaraang araw. Kasi talagang grabe na naman ang patayan sa Davao City. Parang nanghamon na naman si Baste. Kaya lang, tulad ng nasabi natin, hindi lang dapat yung mga pulis. Hindi lang dapat yung mga pulis ang disiplinahin. Kasi si Baste Duterte ang nagdeklara niyang na todo-todo na naman nilang ilulunsad yung tukhang ay yung dating programa ni Duterte ng kanyang ama sa war on drugs. Nangyari nga yun. Sa loob lamang ng ilang araw, sunod-sunod kaagad ang napatay sa Davao City. Ngayon, dapat managot din si Baste dito. Ito kasi sinasabi ni Benhur Abalos. Titiyakin niya daw na mananagot ang mga pulis. Magiging accountable ang mga pulis. Pero hindi lang naman yung mga pulis ang may pananagutan diyan. Sa katunayan nga, higit pa nga sa mga pulis, sino ba ang nag-udyok sa mga pulis sa ganung sistema ng kampanya kontra droga? Si Baste Duterte yun. Kaya dapat disiplinahin din at panagutin din si Baste Duterte. Yan ang malinaw dyan. Anyway, under naman ng DILG, ang LGU ng Davao, under sa Department of Local Government, na siyang departamento nito ni Abalos. Kaya dapat, itong sinasabi ni Abalos na magiging titiyakin ang accountability ng mga pulis, dapat hindi lang pulis, pati yung mayor ng Davao City. Yan ang hinihingi ng tao. Kung hindi madidisiplina ni Abalos, si Baste Duterte, magiging siyang kakatawanan. Ganon din ang administrasyon ni Marcos Jr. Napakalinaw ng programa nila, BIDA. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Ay yun mismo yung inaayawan ni Baste. Hindi niya sinusunod yung BIDA eh. Sa acronym pa lang ng BIDA, buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Ay kabaliktaran ang ginagawa ni Baste sa Davao City. At openly and publicly niya yan diniklara na ibabalik nila ang sistemang war on drugs ng kanyang ama. Ay ang sistemang war on drugs ng kanyang ama, kabaliktaran dito sa anti-illegal drugs strategy ng administrasyon. Kaya dapat panagutin din si Baste dyan. Abangan nga natin kung anong gagawin ni Abalos. Okay, so yan po ang ating maiksing komentaryo mga kabunyog tungkol po dito sa isyong ito. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.